Mahalaga ang posisyon ng Turkey sa seguridad ng kanluran at miyembro ito ng NATO. Mayroon itong pangalawang pinakamalaking militar sa alyansa at matatagpuan sa tagpuan ng mga kontinente. Para sa NATO, mahalaga ang lugar na iyon. Ang Turkiya ay mahalagang panangga laban sa Rusya, taga-kontrol ng pagpasok sa Dagat Itim, at malaking puwersang militar sa rehiyong hinahamon ang impluensya ng kanluran. Ngunit nagiging isa rin ang Ankara sa pinakakomplikadong kaalyado ng kanluran. Sa pamumuno ni Pangulong Erdogan, naging mas independyente ang patakarang panlabas ng Turkiya. Pinalawak ang ambisyon sa gitnang silangan, pinalakas ang industriya ng depensa, at hindi laging sumunod sa Europa o Washington. Nag-alala ang mga kanluraning kabisera sa matinding pananalita ng Turkiya laban sa Israel, lalo na't kaalyado ng kanluran ang Israel sa rehiyon. Kasabay nito, ang pag-urong ng demokrasya sa Turkiya ay nakabawas ng tiwala ng mga kaalyado sa Europa na nagsasabing ang NATO ay hindi lang alyansang militar, kundi komunidad ng demokratikong halaga. Ang tanong para sa kanluran ay hindi lang kung mahirap ang Turkiya, kundi kung masyado ba itong mahalaga para mawala. Ang Turkiya ba ay hindi mapapalitang kasosyo ng kanluran o pabigat? Sige, sisimulan na natin ang 30 segundong mabilisang tanungan. Paalala sa mga panelista, may 30 segundo lang kayo para sumagot sa unang tanong. May maganda rin kaming balita. Kasama natin si Jonathan Shanzer ngayon. Salamat sa pansama, Jonathan. Kaya ang unang tanong na sasagutin ng bawat isa sa inyo ay, ang Turkey ba ay isang hindi mapapalitang kasosyo ng kanluran o nagiging pabigat na problema? Colonel Rich Elton, simulan mo. Masaya ako makasama kayo sa kagalang-galang na panel. Sa palagay ko, mali ang tanong. Hindi kasosyo o pabigat ang dapat pag-usapan dahil hindi yon ang tamang paghahambing. Ang tamang paghahambing ay sa asset at liability lang. Kung titingnan mo ang estratehikong bigat batay sa ekonomiya ng G20 pangalawang pinakamalaking militar sa NATO at pangkalahatang sistemikong pagkakahanay, hindi perpektong pagkakahanay, pero pangkalahatang sistemikong pagkakahanay, talagang hindi mapapalitan ang Turkiya bilang isang mahalagang katuwang. At kung pag-uusapan mo ang Europa, kapag pinag-uusapan mo ang kanluran, tingnan mo kung anong ginagawa ng Italia, Espanya, United Kingdom, Ukraine, Poland at iba pa. Lumalapit sila sa posisyon ng Turkey. May mga problema sa Israel at kailangan ng Estados Unidos na magpakita ng pamumuno upang matulungan na maresolba ang mga isyong iyon. Pero walang duda na kailangan natin sila sa alyansa at malakas ang suporta nila sa alyansa. Jonathan Shanzer, ano opinion mo? Meron kang 30 segundo. Jonathan, di ka namin marinig. Sige. Sila ay lubos na pabigat. Sila ay lubos na pabigat mula sa pagsuporta sa Islamic State hanggang sa pagsuporta sa Hamas, sa paglalaban ng pera para sa Islamic Republic of Iran, hanggang sa pagpupuslit ng mga mandirigma papunta sa Islamic State. Sa Syria at Iraq, ang mga paglabag sa karapatang pantao sa kanilang bansa. Grabe, tinanggal pa natin sila sa programang F-35 dahil kumuha sila ng mga sistemang pandepensa sa impapawid ng Rusya. Ito ang lobo sa kulungan ng mga manok. Sakuna ang panatilihing, ganito ang bansa sa NATO. Sige. Dr. Kai Eitan Cohen-Yanero Chaf, anong iyong opinion? Meron kang 30 segundo. Sa harap ng mga hamon na nagmumula sa Rusya, naniniwala ako na wala ng ibang pagpipilian ang alyansang NATO kundi manatiling tapat sa pananatili ng Turkey sa alyansa. At salayon ako sa parehong mga mananaliksik tungkol sa problema dong katanghiyan ng ugnayan nito. Pero ang realpolitik ay hindi nagbibigay ng puwang para makakilos ang NATO pagdating sa Turkey. Sige, maglalaan tayo ng oras para palawakin pa ang mga sagot dito. Para sa bawat isa sa ating mga panelista, maaari kayong magsalita ng mas mahaba, pero siguraduhin ding bigyan ng oras ang inyong mga kapwa panelista. Gusto kong itanong kung may alternatibo pa ba ang kolektibong kanluran o wala na ba silang ibang mapapipilian kundi ang Turkey? Paano ang supply ng armas o dami ng tropa na naibibigay ng Ankara sa NATO dahil sa laki ng hukbo nila? Brits? Oo, sa tingin ko halos sagot na ang tanong na yan. Tingnan mo ang mga uso sa industriya ng depensa. Ang Estados Unidos at Israel na matibay na magkaalyado ay parehong may napakaunlad na mga institusyon sa teknolohiyang pangdepensa. Sumali na rin ang Turkey sa grupong yan itong huling 10 hanggang 15 taon.
May mga issue kung saan sila nagbebenta, kaya kailangan ng konsultasyon para sigurado tayong magkakampi. Ang Libya ay halimbawa kung saan ang interbensyon ng Turkey noong 2020 ang pumigil sa pagbagsak ng Tripoli at sumuporta rin sa mga negosasyong suportado ng UN. Nagtutulungan kami ang AFRICOM ng US at mga Turko para sa pagkakaisa sa Libya. Isa lang ito sa mga halimbawa. Kaya sa tingin ko, ang tunay na bigat hindi lang sa dami ng tao at sa heograpiya, kundi pati na rin sa teknolohiya ng depensa ay nangangahulugan na ang Turkey ay isang napakalakas, kahit mahirap, na kaibigan o sana naman ay wag mangyari, alam mo na, isang bagay na ayaw mong maging kalaban. Seryoso kong tinanggap ang punto ni Jonathan at napag-usapan na namin ito. May mga totoong issue, pero sabi sa militar, mas okay nang may mahirap na kaibigan sa loob ng tolda na naglalabas ng sama ng loob palabas kaysa nasa labas ng tolda na naglalabas ng sama ng loob papasok. Mas pipiliin kong pamahalaan ang isang makapangyarihan pero mahirap na kaalyado kaysa manggulo na ibang bansa kahit may nagsasabing dapat maging susunod na Iran ang Turkiya. Hindi ito ang susunod na Iran at siguradong hindi natin kailangan yon. Jonathan, ano sagot mo? Nakikita-kitang tumatango. Hindi na naman isa pa. Sa tingin ko, numingiti lang ako. Ibig kong sabihin, tingnan mo, ang problema sa Turkey ay marami. Pero kunin natin bilang halimbawa na malaki ang kanilang hukbo. Paano nila ginagamit ang hukbong iyon? Nakikita natin tina-target nila ang mga kaalyadong Kurdish sa Syria at Iraq. Sila mismo ang sumakop sa gobyerno ng Syria. At ito, syempre, ay isang gobyerno ng Al-Qaeda na napakahirap hulaan, lalo na kontrolin. Kapag tinitingnan ko ang laki ng hukbong ito na sinasabing asset, hindi ko pa talaga nakikita na kumikilos ito. Hindi ko pa rin lubos na unawaan ang kakayahan nito bukod sa pagsasanay. Tungkol sa mga sandatang ginagawa ng mga Turko ngayon, masasabi ko lalo na kapag tiningnan mo ang mga kaalyado nila ngayon. Kasama ang Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, Muslim Brotherhood, ISIS, pati na rin ang ilang mga gawain na ginagawa nila, kasama ang Iran. Gusto ko bang makita ang isang gobyerno na tulad nito na kumukuha ng ganitong mga uri ng sandata at pinananatili ang ganitong mga relasyon sa samut-saring mapaminsalang puwersa? Mukhang isang sakuna ito na tayo pa ang nagpapadali. At iyon ang aking pinoproblema ngayon dahil patuloy nating hinahayaan silang manatili sa loob ng ating alyansa. Mukhang tahimik na pagsang-ayon ito sa napakaraming maling gawain. Dr. Rayana Rochak, ano po ang masasabi ninyo sa ideyang mas mabuti ng kaibigan natin ng Turkey kahit mahirap itong pakisamahan kaysa hindi natin ito maging kaibigan? Una sa lahat, gusto kong bigyan din na walang mekanismo sa NATO na pwedeng tanggalin ang mga miyembro. Sige, una sa lahat, ngayon pinag-uusapan natin kung maasahan bang kaalyado ang Turkey o hindi. At sang-ayon ako kay Jonathan, halimbawa tungkol sa posisyon ng Turkey sa Syria at sa malapit nilang relasyon sa Hamas. Pero dapat din nating pag-usapan ang mga konkretong katotohanan. Dahil walang ganitong mekanismo sa NATO, puro haka-haka lang tayo. At hanggang sa araw na hindi kikilos ang European Union at hindi sila magkakaroon, dapat silang bumuo ng sarili nilang hukbo. Hanggang sa araw na yon, hindi ako naniniwala na maaari talaga nating pag-usapan ng alternatibo sa NATO. Ngayon, ang napakalaking hukbong ito na tinutukoy mo ay abalang-abala sa pagpigil sa Greece. Itinuturing ang Greece bilang isang kasosyo, bilang isang kaalyado ng Turkey sa NATO. Pero kapag tinitingnan natin ang politika ng Turkey, ang parehong hukbo ay nagsasagawa ng mga ehersisyong militar. Ang pinakabagong FS 2026 na ehersisyong militar ay isang napakalinaw na mensahe laban sa Greece. Mulay, kapag tinitingnan natin ang Turkish Parliament sa mga susunod na araw, pag-uusapan nila ang isang bagong panukalang batas tungkol sa pagtatakda ng hangganan sa dagat. Alam mo, mga hangganan kaugnay ng Greece. Maaring gumawa sila ng mga unilateral na desisyon laban sa kanilang mga kaalyado sa NATO. Kaya sa madaling salita, hanggang hindi ipinagtatanggol ng European Union ang sarili nitong mga hangganan sa dagat at bumuo ng bagong alyansa,
na hindi kasama ang Turkey. Sa tingin ko, lahat tayo ay maghahaka-haka lamang. At huwag din nating kalimutan ang napakalapit na pagkakaibigan ni na Donald Trump at Recep Tayyip Erdogan. Ang pinakaimportanteng pinagkakasunduan nila ay ang Syria. Sa kauna-unahang pagkakataon, dahil kay Erdogan, nakikita natin na ang Estados Unidos ay alam mo na kayang makapasok sa Syria sa unang pagkakataon. Kaya maraming iba't ibang mahahalagang bahagi dito. Sige, gusto kong alam mo na lumipat kay Shenz. O mas partikular, itanong kung sa tingin mo ba sinusubukan ng Ankara na palitan, masasabi mong tradisyonal na impluwensya ng kanluran sa ilang bahagi ng gitnang silangan. O kaya naman ay pinupunan lang ang puwang na iniwan ng iba. Ginagamit man ito ang pagiging miyembro ng NATO bilang puhunan para itulak ang mas independenteng patakarang panlabas. Sa tingin ko ngayon, alam mo, ang mga Turko, masasabi mong nasa alyansang NATO sila pero parang wala rin sila roon sa parehong panahon na mamamangka sila sa dalawang ilog. At sa tingin ko, ito ang pangunahing bahagi ng problema sa isang rehimen na Islamista ang kalikasan at sa katunayan ay kontra-kanluran sa maraming paraan sa mismong kalikasan nito. Madali itong nakakagalaw sa parehong panig at sa tingin ko, malaking problema talaga yon. Ang matagal ko ng payo ay magkaroon ng dialogo sa mga Turko na di ko na maalala kung kailan huling nangyari ng seryoso at sabihin sa kanila na kailangan nilang pumili sa pagitan ng Muslim Brotherhood, Islamismo at ng kanluran. Pero kung titingnan mo ang posisyon nila sa reyon, nakakabahala na, di ba? May impluensya at access sila sa Gaza sa pamamagitan ng Hamas. Nagpupundo at nagbibigay sila ng armas sa Hezbollah nitong mga buwan na lubang nakakabahala, kaya lumaki ang impluensya nila sa mahinang Lebanon. Kontrolado rin nila ang gobyerno ng Syria na sa totoo lang parang Al-Qaeda na rin. Patuloy silang nakikibaka laban sa mga Kurdo sa Syria, pati na rin sa Iraq. Mayroon silang malaking base ng himpapawid sa Qatar na syempre ay sumusuporta sa Muslim Brotherhood, Hamas, Taliban at Al-Qaeda. Mayroong isang pakikipangsosyo na nagaganap doon. Ang mga Turko ay may napakaraming puwersang militar na nakakalat sa buong Horn of Africa at patuloy silang nakikibahagi sa lahat ng uri ng walang ingat na pakikitungo sa mga Griego at mga Cypriot. Nabanggit mo na hindi nila kasundo ang dalawang bansang iyon, parehong bahagi ng EU at ng mas malawak na alyansang binubuo natin. Kaya kapag tiningnan mo ito, hindi talaga sila magkaalyado sa ideolohiya. At bukod pa ron, may mga deployment sila sa buong reyon kung saan kaya nilang ipatupad ang sarili nilang pananaw at mga kagustuhan para sa reyon. Sa tingin ko, papunta tayo sa crisis at kakulangan ng atensyon. Pinupururi kita sa pag-host ng panel na ito dahil kulang ang atensyon sa lumalaking problemang ito. Sa tingin ko, matinding pagkabigla ang ihahatid sa atin ng mga Turko. Colonel City Server Rich Alton, ano masasabi mo sa mga sinabi ni Jonathan Schanzer? Tama si Jonathan. Sa tingin ko, ang tunay na crisis ay ang banggaan ni Jonathan at ng mga katotohanan. Nakakatawa kapag si Jonathan ay nagsasalita tungkol sa Turkey na lumalaban sa mga Kurdo sa Iraq. Maganda ang relasyon ng Turko sa mga Barzani at rehiyon ng Kurdistan sa Iraq at matagal na itong umiiral ng hindi bababa sa 10 taon. Kaya kung pag-uusapan din ang tungkol sa hindi kanduraning presensya at lakas militar, tanungin mo ang mga Italiano, tanungin mo ang mga Espanyol, tanungin mo ang mga Pulako, tanungin mo ang mga Ukrainiano, tanungin mo ang mga Azerbaijani na parehong kaibigan ng Israel at Turkey. Pagkatapos mong pumunta sa Somalia, Libya at Sudan, makikita mong may militar ang Turkey roon na tumulong sa diplomasya ng kanluran at nagpapatatag sa mga bansa. Sa palagay ko, kung mapapalino ko ng kaunti ang puna ni Jonathan, nagiging lehitimo ito. May mga bahagi tulad ng Hamas na palagay ko ay hindi akma sa ibang matalinong geopolitikong elemento ng panlabas na pulisya ng Turkey. Naging critical ako rito. Sa palagay ko, wala sa hulog ang sinabi niyang Hezbollah. Walang ebidensya. Jonathan, i-email mo ako o i-DM mo ako, nasa iyo na ang address ko. Hindi ako naniniwala na totoo yan tungkol sa Hezbollah dahil baka hindi mo alam, pero ang mga Sunni Islamic na partido, MB man o iba pa, ay madalas hindi tagahanga ng mga matitinding Shia na grupong terorista. Kaya sa tingin ko, kailangan mong mag-fact check muna sa sarili mo dyan. Ang punto ko may ilang problemadong elemento, kabilang na ang Hamas. Pero kung titingnan mo sa kabuuan ang nagaganap na diplomasya kaugnay ng Iran at Ukraine sa pagharap sa mga isyu ng katatagan sa reyon, mas nakikiya yon ang mga Turko kaysa hindi.
lalo na noong administrasyon ni Trump sa Estados Unidos. Kung ako ay nasa Israel, kung ako ay nasa Jerusalem at gumagawa ng aking pagsusuri, medyo iba ang magiging pananaw ko dahil ang nangyayari sa Syria ay may ilang aspeto ng kompetisyon sa pagitan ng Israel at Turkey at iyon ay isang bagay na nangangailangan ng maingat na atensyon. Sa tingin ko, magkaalyado talaga kayo sa Azerbaijan. Malalaking taga-suporta at kaalyado ng Azerbaijan ang Israel at Turkey. Pinapalabis ni Jonathan ang antas ng pagkakaayon at hindi pagkakaayon. Jonathan, nakita kong hindi lang ikaw ang umiling na tanda ng hindi pagsang-ayon, pati rin si Dr. Nerechak. Jonathan, gusto kitang bigyan ng chance sumagot sa mga paratang bago tayo bumaling sa doktor. Tingnan mo, Sa totoo lang, sa palagay ko, malinaw na ang mga katotohanan, 'di ba? Kaalyado ng Muslim Brotherhood ang rehimen at malapit sa mga taga-Qatar. Sa tingin ko, hinahanap nila ngayon kung paano mapunan ang puwang na iniiwan ng Islamic Republic. At alam mo, bago tayo magsimula magsalita tungkol sa kung paano hindi nagtutulungan ang mga Sunni Islamist at Shiite Islamist, tingnan mo yung 20 bilyong dolyar na nilinis ng mga Turko para sa Islamic Republic noong kasagsagan ng nuclear standoff mula 2012 hanggang 2015. Isa itong malaking bangko, ang pangalawang pinakamalaking bangko na pag-aari ng Estado sa Turkey. Ang pangalan nito ay Halkbank. Hanapin mo, Rich. Makikikita mong malapit ang koordinasyon ng dalawang gobyernong ito. Sa katunayan, pinupuno ng mga Iranian ang bulsa ng rehimen ni Erdogan. Hindi pa ako tapos magsalita dito. Tama ba? Ngayon, kung titignan mo kung paano sila nagpakalat sa reyon, hindi ito tugma sa US pinamumunuang kaayusan ng mundo. At kung gusto mong pag-usapan ang Azerbaijan bilang isang positibong halimbawa, sige lang. Iyan ay isang bansa na wala naman masyadong kinalaman ngayon sa Levant at sa mga alalahanin natin kaugnay ng digmaang may 7 prente. Ang mga Turko ay nananawagan ng isang pan-Islamikong hukbo na bumangon laban sa Israel at ilan sa mga kaalyado nito sa Gulpo. Hindi ito isang mabuting pamahalaan na dapat pakisamahan. Tungkol sa Israel, gusto ko talagang lumipat na kay Doktor. Titingnan pa natin na mas detalyado kung paano naaapektuhan ng mga pahayag laban sa Israel ang lahat ng ito. Malinaw naman na matagal ng pangunahing haligi at kaalyado ng kanluran ng Israel. At napakalinaw sa ating lahat na hindi talaga pabor ang Turkey sa Israel. Simula nung ika-7 ng Oktubre sa Kasamaang Palad, nakita nating lahat na sinimulan ng Turkey na itampok ang Israel bilang pangunahing banta sa pambansang seguridad ng Turkey. At ito ay talagang nakakalungkot dahil wala namang anumang hangarin ang Israel laban sa teritorial na integridad ng Turkey. Pero sa kabila nito, araw-araw nating nakikita na ang pamunuan ng Turkey ay nagsasagawa ng kampanya ng delegitimisasyon laban mismo sa punong ministro ng Israel sa isang sinadyang paraan sa personal na antas. At nakikita rin natin na ginagawa nila ito laban mismo sa estado at sa iba pang mahalagang opisyal. Sinabi ni Jonathan ang isang mahalagang bagay na sa tingin ko ay dapat bigyan diin. Ang Turkey sa Kasamaang Palad ay abala ngayon sa pagbubuo ng isang alyansang militar na estratehiko laban sa estado ng Israel. Noong Marso nung nakaraang taon, inilunsad ng Turkey ang inisyatibang mga kalapit bansa ng Syria. Ang inisyatibang ito ay dapat tingnan bilang isang nukleo ng isang Sunni Islamic NATO na idinisenyo upang hadlangan ang estado ng Israel. Sa pamamagitan ng paggamit ng, mga kalapit bansa ng Syria, kabilang ang Lebanon na binanggit muli ni Jonathan, at pati na rin ang Jordan. At huwag tayong magkamali, malaki ang plano nila. Kasama rin ang Ehipto sa pananaw na ito. At nakikita natin ang ilang mga plano. Ang pahayagang Yeni Shafak na tagapagsalita ng pamahalaan ng Turkey, alam mo kung titingnan mo ang pahayagang yon, merong isang kilalang artikulo na may pamagat na paano kung mabuo ang isang hukbong Muslim laban sa estado ng Israel. Paki-Google na lang. At sa Kasamang Palad, pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre, kami sa Israel ay sineseryoso ang mga banta mula sa ibang mga bansa. Ibig ko sabihin, ito ang isa sa pinakamahalagang epekto ng ika-7 ng Oktubre. Rich, ano masasabi mo sa Sunni Islamic NATO? 4 na taon ako nanirahan sa Israel, kasama dito ang mga sensitibong programa na nagpoprotekta sa seguridad ng Israel.
at interes ng Amerika sa rehiyon. Seryoso kong tinitingnan ang katatagan ng rehiyon. At ang Estados Unidos, syempre, ito ay isang bipartisan na prioridad na tiyakin ang seguridad ng Israel. Pero ito rin ay isang bipartisan na interes na magkaroon tayo ng matatag na sistema ng alyansa na gumagana sa buong rehiyon. Ibig sabihin nito ang Turkey, Gulf at Israel. Hindi ito nakakabuti sa kahit sino na umabot tayo sa ganitong punto. Pero kailangan ko lang sabihin may panahong kakaiba pagkatapos ng Oktubre 7, masyadong maikli yun. Pero nagkaroon ng panahon na iba ang tono ng Turkey tungkol dito. May particular na sensibilidad ang mga Turko tungkol sa Gaza at sa pananaw nila sa pagdurusa ng mga sibilyan sa Gaza. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa Gaza, ako at karamihan sa mga Amerikano ay sumusuporta sa karapatan ng Israel na tugisin ang Hamas sa Gaza. Ngunit ang kakulangan ng epektibong estratiya sa Gaza ay nagpahina sa posisyon ng Israel sa mga bansang gustong sumali sa Abraham Accords, pati na rin sa Turkey. At sa loob ng humigit kumulang isang buwan, nagbago sila ng tono. Shanzor, gusto kitang bigyan ng mabilis na pagkakataon na sumagot dahil magko-commercial break na tayo maya-maya. Tingnan mo, kung gusto mong makita ang pagbabago ng tono, bumabalik talaga ito sa usapin ng Hamas noong 2010 o 2011. Doon natin unang nakita si Recep Tayyip Erdogan, diktador ng Turkey na nagsimulang kumampi sa Hamas. Dito niya pinayagan ng mga mataas na leader na mag-operate sa bansa at gawin ang Istanbul bilang sentro ng pananalapi para ilipat ang pera ng Hamas. Ang mga paunahing leader ng Hamas na nakabase doon ay tinatrato ng gobyerno ng Turkey na parang VIP. Doon din inilipat ang armas at pinaplano ang sabwatan. Sige, sa kasamaang palad, kailangan na nating tapusin ito. Gusto kong pasalamatan ng lahat ng ating mga panelista. Napaka-interesante ng naging usapan natin. Sana makabalik kayo agad. Magko-commercial break muna kami. Babalik din ka agad.